Okay, ang ating panonoorin po ay ang pagsasalita ng ating VP Sara. Galing to sa SMNI pero kinuha ko to kay Sir Kapiel. Yan. Nasa description yan mga kapatid. Ito kasi yung title. VP Sara nagulat sa mga OFW. Biglang dumating sa Hong Kong. Wow. Nagpasaring kay Bangag. Oh, title pa lang ha. Sino ba yung Bangag? Hindi ko alam yung sino yan ha. Okay mga kapatid, panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Napaka-importante pong marinig natin si VP Sara. Okay, ito kasi hindi pinapakinggan ng iba eh. One-sided lang sila. Ako nakikinig ako sa kabila kung ano yung mga paliwanag nila. Kaya dapat makinig din sila at isa puso nila kung ano yung sinasabi ng magkabilang kampo para malaman mo talaga kung sino yung papanigan mo. O syempre VP Sara tayo, Duterte tayo. Okay, ito na. I-play na po natin. Ano bang meron dito, Sir Kapiel at ang ating SMNI News? Here we go. Ang Philippine Vice President, President Sara Zimmerman Duterte. Yes. Baka sabihin nila, konti tao ha. Baka nagkakamali sila sa ibang bansa to. Grabe sigawan, ano? Mainit talaga pagtanggap sa kanya. Wow. Oh, Kuya Kapiel ha. Naka 720 pa yung ano mo, mataas. Okay mga kapatid, dire-diretso po ang ating panonood. Ang dami po talaga nagmamahal sa ating VP Sara mga kaibigan. Ganyan na lamang po ang pagmamahal nila. Kaya kung mai-straight natin, no, yung mga kaalyado po ng ating Duterte sa Senate. Maraming salamat. Okay, tuloy. Game. Magandang umaga sa inyo lahat. Pari po siguro muna kayong maupo. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Grabe yung pagtanggap ng mga tao. No? Natural yan ha, natural ha. Upo muna siguro para yung mga nasa likod makakita din. Kawawa naman yung nasa likod. Okay? Dahil kayo ay sumisigaw ng Duterte, suspended na kayo lahat bukas. Suspended kayo, suspended. Parang nasa ano lang eh, no? Nasa kongreso lang eh. No? Baka Duterte ka? Oh. Suspended ka ha? Joke lang. Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you muna dahil baka sa sobrang daldala natin mamaya sa sobrang pagbibigay ng mensahe ay makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating pasasalamat ngayong araw na ito. We would like to thank the Hong Kong government and the Hong Kong police for their cooperation, for their support to our Thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami po tayong
Marami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at lahat ng mga first-timer na nakakita sa akin. Sabi nila, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Ay, Macau, hello. Maraming salamat. Okay. Sabi niya, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Bakit mukha kang Shrek sa mga picture mo sa internet? Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina, maganda talaga yan. Tayong lahat yon. Oo nga mga kapatid, yung mga bitter doon sa kabila, alam naman natin kung sino yung pangit tsaka 'di ba? Pangit tsaka maganda. Alam natin kung nasaan yung pangit. Yung mga pangit, alam natin kung nasaan. Alam din natin kung nasaan yung magaganda. Ang problema kasi, binabaligtad pa rin nila kahit sa ganung aspeto. No, binabaligtad na nga ang Duterte ang may kasalanan. Kahit sa physical, binabaligtad pa rin nila. Ginagawa nilang Shrek. At kung ano-ano na lang po ang ginagawa nila kay BP Sara, mapasabi lang na pangit. Diba? The more na ginagawa nilang pangit si BP Sara doon po sa pinagagagawa nilang Shrek, ibig sabihin nagagandahan sila kay BP Sara kaya pinapapangit nila. Diba? Totoo yan mga kapatid, pinapapangit nila kasi nga nakikita nila maganda. Doon sa kabila, hindi na kailangan i-edit, i-post mo lang, alam mo ng pangit. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Wala akong sinasabing pangalan, pero yung nasa isip ninyo, alam nyo na kung sino. Kahit yung mga taga-kabila, magagalit yun. Kaya nagsusorry na agad ako. Ha? Sa mga vlogger tayo, ha? Saka sa mga taga-kabila. Yun ang masakit. Hindi mo na kailangan i-edit. Pag pangit, pangit talaga. Diba, no? Ulit tayo, BP Sara natin, no? Habang ginugurgur nila, paganda ng paganda. Hindi mo na kailangan i-edit. Pag in-edit mo, mas lalong gaganda. Pero pag gusto mong papangitin, bitter ka. Diba? Play na natin, ha? Play na natin. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin. Pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda. Dahil... ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? Correct. 4. 4 ang Miss Universe na winners ng Pilipinas. Kaya ibig sabihin, global ang beauty ng Pilipina. Kaya bago ang lahat, sabihin nyo sa lahat ng kaaway ninyo, Pilipina ako, maganda ako. Alam nyo na, sa mga nangaaway sa inyo, mga Pilipina, pag nakita nyo, alam nyo naman na kahit anong edit nila sa mukha ng mga mukha nila, talagang wala. Diba? Sabihin mo sa kanya, sa kaaway mo, ako Pilipina, ako ganda. Kayo Pilipina, nag-sacrifice kayong maging pangit para kaming mga Pilipina, ganda. Diba? The more na ini-edit nyo yung Shrek, na si BP Sara Shrek o pinapapangit nyo, ibig sabihin lang nun, gandang-ganda kayo. Totoo naman, mga kapatid. Dinidinay nyo yan kasi nga, bayad yung iba. Kaya hanggat maaari papapangitin no? Gigising sa umaga, BP Sara ang ang topic nila, papapangitin, no?
tanghalian, BP Sara pa rin yung content. No? Yung mga yun naman, yung mga nagko-content na yun, tuwang-tuwa naman sila. Kasi, yung mga troll nila, bot lang. Hindi, malay mo, may mga totoo. Sige na, ayahan mo na. Magalit sila kung magalit sila. Sorry na lang po. Pero ang aming BP Sara, natural. Okay, tuloy tayo. Tuloy. Sabi natin, di ba? Para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Nauna, ang pasalamat ko sa Hong Kong government. Pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Yes. Para sa araw na ito, para sa magandang araw na ito, at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, mag-ayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Yan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi Dami. ako mabanggit at magtampo. So, isa-isahin ko lang ang mga grupo na kailangan natin pagpasalamatan. Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat, mga kababayan namin, mga kababayan namin dito ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pang galing sa China, at merong galing Japan. Uy. Sinadya talaga. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan Daming tao. magplansya. Grabe sa labas, oh. Yes, mag-day off, pero kailangan niyo labhan yung damit ninyo. Oo. Kailangan ninyo magpa-parlor. Kasi, di ba, araw ito ng pagpahinga. Kailangan maglinis ng inyong bahay. Kailangan magpa-pedicure. Diba? Kailangan magpa-dentista dahil araw ito ng pagpahinga. So, kailangan ayusin lahat ang sarili. Ang para sa sarili. Pero, binigay ninyo ang oras ninyo at araw ninyo ngayong umaga na ito para sa atin. Nice, man. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At alam nyo, kanina habang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami. Ang ganda ng weather ninyo dito sa Hong Kong. Malamig dyan. Nakakaganda siya ng kutis. Ay, parang nagano ata, wala. May net ba? Nakakaganda ng kutis. Bakit, madam kayo baka pinaparinggan nyo yung kabila, hindi maganda kutis Baka may mga iba kayong pinaparinggan dyan yung mga kutis-kutis. Parang nawala internet natin, Nawala nga, Sa buhay. Ayun, okay na. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila
dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo rin na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Pagpapasalamat, ulitin ko sa Diyos, Yes. sa Hong Kong government, Hong Kong Police, sa Alright. KOJC, sa inyong lahat, Yes. mga kababayan namin na nandito, at syempre kailangan natin pasalamatan ang PDP laban. Parang tinanggal na ata nila ang laban, no? PDP na lang, no? Opo. Ha? Grabe yung pagmamahal yun. Okay, suka. Suka. May dala sila Suka. para sa inyong lahat. Team Suka. Inutusan silang bumili ng suka. Yes. Nagdain taon silang sinamak. Oy! Sa gusto. Ay, ay. Sarap yan. Nagdalapod sila og pinakurat. Kinsa Uy. gusto. Okay. Bagay na sa lechon Macau og pinakurat. Ay. Ganina bitaw naglakaw ko dito. Kana ganing ay, sorry. Tagalog na daw. Kanina naglalakad ako doon. Yun bang nakabitay ng mga Kabit. lechon Macau ba Nakasabit. yan, no? Isip ko kanina. Sabi ko, kakain kaya muna ako. So sabi ko, ay hindi, picturean ko na lang muna. Andito sa aking cellphone yung roasted duck at yung Nako, yan na naman. Baka pagka i-edit na naman nila yan, no? I-edit na naman nila yan. Yung lechon-lechon na yan. ay, roasted goose. Roasted goose. At, tikman ko nga yun. Balikan ko. Roasted goose at yung parang lechon Macau. Bagay sa suka. Ayusin. Ayusin natin yung camera natin, eh. Ano pa ang bagay sa suka? May oras pa ba ako? Wala naman. Bigla na lang ako paalisin dito. Ano pa ang bagay sa suka? Ang ating chorizo longganisa. Yan. Diba? Bulad. Kaya isawsaw mo dyan yung mga tingga, ay mga tanso. Sabi, di ba? Pag sinawsaw mo daw dyan yung tanso, malalaman mong hindi gold yun, no? Kasi tanso lang talaga. Chicharon. Mangga. Mangga. Mangga at suka. Mangga. Mangga gamit. Pinasok. Kinilaw. Kinilaw. Bulad, galunggong. Yes. Yan. Diba? So, kaya tayo lahat nauutusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkaing masasarap, kailangan ng suka. Yes. Alam niyo, wala sa listahan ko yung speech na suka na yun. Actually, wala akong listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala akong listahan ng speech. Pero yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Mantika, suka, ganyan. Noong kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, Nagkamali si PBBM sa salita niyang suka-suka, no? Narebat siya doon, eh. Na-counter-attack siya, eh. grocery kasi ang nanay ko. So lahat yang mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Oh. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke. Ay,
Baka naman Coca-Cola, ha? Ma-advertise ka ng Vice President, ha? Sorry. Para si Manny Pacquiao yun, ha? Tama ba? Ay, hindi. Dato puti Totoo pala yun. yan. Hindi joke yan, ha? Totoo yan. Alam nyo, di ba, tag 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Ah. Less pa nga ata siguro. 5 pesos. O, mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos, ang pera natin, yung papel na green na 5 pesos. Oo. Yan yon. Pero totoo yan, ha? Hindi. Coca-Cola, ha? Kasi kayo naman, pag sinabing Coke, Kanina medyo slow pa ako, eh. Pag sinabi pa lang Coke, alam mo na ibig sabihin nun, di ba? Yung sinisinghot daw. Ang slow ko naman, hindi ko agad napansin. Bumili siya ng Coke. Coke! Diba yun yung madalas na binabanggit nila, yung pulboronic, diba yun, diba? Yun pala yun. Hindi naman pinaparinggan. Nasaktuhan lang na Coke ang nasa laman ng isip ng ating Vice President. Eh, ang problema, yung mga Pilipino, nanonood sila ng mga vlog. Diba? Tawag sa pulboronic, sino ba nakaisip ng Coke na word? Si ano ata si Madam Cathy B, di ba? Anak ng teteng, oh. tapos wala pang ano noon, wala pang 1.5, 2 liters. Litro lang yan. Gramo pa lang nun. Litro lang yan nung Joke lang, kapanahunan natin. Joke lang po. So, yun. So, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Papasalamat tayo sa Nadali mo yung PDP, Coke, madam. ating mga Nadali niya yung Coke nang hindi sinasadya. kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy Yes. for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Yung mga nakakulong doon na nakikita niya rin na nahihirapan. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil na liwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Yung mga walang kasalanan din, no? Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayun na. Grabe pagmamahal yan, no? Putik yan. Sa 2028, mangingisa yung kabila. Ano kayang panlaban nung taga sa kabila? Romualdez? Tulpo? Parang wala sila sa kalingkingan, ano? Lalamunin sila ng buhay ng Duterte, putik. Wala silang panlaban, kaya kailangan ma-impeach si BP Sara. Kaya pala, no? Wala siyang kalaban sa 2028 na malakas-lakas. Ang tulpo kasi, ewan ko dun, yung hinahanap ko pa rin kasi yung PCSO, magpasangga ngayon, eh. Parang namimili lang siya ng kakayanin niya, no? Yun lang, sa loobin ko lamang yun. Pero walang kalaban si BP Sara. Siguro hanggang dito na lamang muna, mga kapatid, ano? Kung gusto nyo mapanood ito ng tuloy-tuloy, nasa description naman. Maraming salamat at palike naman po ng ating video. Ikalat po natin itong napakagandang balita na pagsasalita po ng ating BP Sara. Baka marami pa tayong makitang mga pagpaparinig dyan, ha?
Maraming salamat sa inyong panonood. Break it down, yo. Oh my God, we'll be back again.